Hi guys, today i-share ko sa inyo my September 2025 perfume favorites. Dun sa mga matagal nang nanonood sa akin, welcome back. And dun sa mga bagong discover lang dito sa channel ko, welcome. Dito, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko, kung ano yung naamoy ko, kung ano yung chemistry niya sa skin ko, nitong mga pabango na meron ako. Hindi tayo basta nag-hype ng perfume. Pagpasensyahan nyo na kung iba yung setup natin today, baka naririnig ninyo yung electric fan, yung tunog ng aircon and all, and baka nadidiliman kayo, pero I will try my best na makita ninyo yung bottle para naman dun sa mga nagre-reklamo na puro mukha ko lang daw yung nakikita sa video. Okay? So, etong month of September, nagamit ko pa rin yung ibang mga sweet, chocolatey, marshmallowy, mga ganong klase ng perfumes na nagamit ko nung August. Pero unahin ko muna itong dalawang perfumes na light lang sila. Actually, even yung susunod dito light din eh. Pero ito munang dalawa. And ito yung Tom Ford na Eau de Soleil Blanc. This is the old bottle. Kung hindi ninyo alam, nilagay na siya or nilipat na siya sa yung mas maganda yung new bottle nito. Kaso, nag-iba din yung formulation niya. At least sa nose ko, sa experience ko, pag mapadaan kayo sa mall at merong Tom Ford na store and favorite nyo tong Eau de Soleil Blanc, i-try ninyo guys. I think sa mga stores, meron pang available nitong old na bottle. I will call it the old formulation because yung nasa new packaging nila, yung nasa new na bottle, iba yung amoy niya. Mas stronger yung floral niya. And this one, mas parang fresher and softer pa siya. So, as much as possible, kung makakabili pa ako nito, kung makaka-hoard pa ako nito, bibili ako kasi mas gusto ko to dun sa bagong formulation. Pero i-try nyo guys kasi kung mahilig kayo sa medyo mas stronger na floral na perfume, baka mas magustuhan ninyo yon. So, ito parang sabi nila amoy sunscreen. Para sa akin, yes, may pagka-amoy sunscreen. Medyo parang pang beach siya na scent. Very tropical yung amoy niya. Floral na ang soft. And to me, ang classy ng amoy nito. Para siyang baby cologne na ang classy. And eto yung unang-una kong Tom Ford na perfume. Sana lang kasi hindi nila ni-reformulate pero siguro merong biglang hindi available na ingredients or na-ban na ingredients kaya nag-iba yung amoy. Yung next na perfume is itong Zara na Blanc Apporte. I think makikita ninyo ito sa mga perfume favorites ko every month. I think possible. Hinalo ko silang dalawa. Trinay ko lang na i-experiment yung magiging halo nila. Ginamit ko si Eau de Soleil Blanc ng alone and then ginamit ko rin siya na hinaluan ko nitong Blanc Apporte. So yung next na perfume na light lang na nagamit ko last month, meron kasing biglang sumulpot na bisita sa bahay. And lagi ko tong nababanggit sa mga monthly favorites ko na pagka may bisita sa bahay, ayoko yung super lakas nung perfume ko. Gusto ko yung parang I smell nice pero hindi yung super perfumey. And ang hinila ko is itong Jo Malone na limited edition. This is the Musk Memento. I think maliit lang talaga yung lumabas na bottle nito. Pero this is parang super quiet, skin scent almost, warm na musky na scent. Mabango siya. I think mas maganda to sa naka-aircon, malamig na weather. Pero it's nice. It's very comforting actually na pipicture ko siyang gamitin pagka nasa countryside. I don't know why. Meron siyang ganung dating. Ganun yung pagka-calm niya. So, eto na tayo. Ilalabas ko na yung walang katapusang Zara na Cocoa Sunset. Cocoa, chocolatey na floral na to me hindi siya nakakaumay but I could see and I understand sa ibang tao they find it still too sweet. Sa akin kasi ang ganda nung balance nung perfume and nung cocoa, yung parang cocoa powder na scent niya na may pagka parang slight na milky and naka-receive ako ng compliments dito. Not always pero dun sa mga taong I guess nakaka-appreciate nung ganitong klaseng scent na kaka-receive ako ng compliments. Van Cleef & Arpels. Ilalabas ko pa sa box. Bois d'Amande. Ito siya guys. Ayan siya. Maingay lang kasi meron siyang parang, ano ba yan, parang yung maliit na chain. This could be too sweet pag ginamit mo siya sa hindi malamig na venue. Hindi naman talaga malamig na malamig yung weather natin lately. Pero bird season na kasi. Pero gusto ko siya. Amoy hawhaw siya. And I used this alone and I tried combining these two. Silang dalawa. Okay naman, pero I'm not sure. I need to test it some more. Parang mas gusto ko siya ng alone lang kasi gusto
Gusto ko yung labas nung pagka-milky niya, yung pagka-amoy hawhaw niya. Ulitin ko, ayun lang, you need to test this sa store again kasi may times na pagka nasa medyo mainit ka na place, yung tamis ng pagka-milky niya, it can be too much. Next is itong Victoria's Secret na vanilla lace. So, meron siyang vanilla and meron siyang cafe au lait. Meron din siyang, I think, sandalwood. Pero, hindi siya sobrang woody. To me, ang yummy ng amoy niya. And mahina siya, which is I like. Kasi sa weather natin, pagka ginamit mo to, pag naglakad ka sa labas, yung ganitong klase ng perfume, medyo parang nakakaumay siya. Pero, dahil hindi siya ganun kalakas, gusto ko siya. Maganda to sa mga beginners na gustong mag-try ng mga gourmand na perfume. Sometimes kasi vanilla could smell cheap. Sorry dun sa mga mahilig gumamit ng vanilla perfumes. Madali kasi itong ibenta eh. May mga vanillas kasi na ang cheap talaga ng amoy and nagkalat yan. Pero to me, hindi siya ganun ka-cheap. I mean, price-wise, mura siya. Pero yung amoy niya, ang ganda. And kung first time ninyong gagamit ng gourmand vanilla kind of perfume and natatakot kayo kasi baka headache-inducing, yung mga ganong klaseng amoy, maganda siya. And pwede mo siyang ihalo sa kahit anong klaseng scent. Kung gusto mo lang dagdagan ng parang vanilla or warmth yung perfume mo, i-try mo siyang i-mix. Siya yung parang spray mo on top and very versatile siya. And all year round pwede siya, guys. Next is itong Maison Alhambra na Reina Parfum. And this is a dupe for Parfums de Marly na Oriana. Meron yata akong 3 bottles nito kasi sobrang gustong-gusto ko siya. Don't get me wrong, gusto ko yung Oriana. Pero sometimes Oriana could be too sweet and too strong. So maganda siya si Oriana kung bar season, kagaya niyan. Pero ngayon kasi yung bar season natin, still on and off pa rin yung lamig. Hindi pa rin siya malamig all throughout the day, di ba? And kung halimbawa naka-aircon ka palagi, nakakotse ka, ganyan, okay si Oriana. Pero sa kagaya ko, na hindi naman laging naka-aircon, like, I like walking to places kasi kung kaya ko siyang lakarin, lalakarin ko siya. Kasi gusto ko yung nag-exercise. I mean, hindi na ako laging nakakapag-exercise, pero kung kaya kong maglakad, yun na lang yung exercise ko. So, kung papawisan ka and hindi pa ganun kalamig yung weather, parang Oriana could be really too sweet. Etong Reina Parfum, bagay to sa weather natin all year round. Kung i-compare mo silang dalawa, I'm not sure kung na-review ko na to next to Oriana. I will just put it here, yung link nun, kung nagawan ko na to ng review. Meron something missing sa kanya. Mas maganda pa rin si Oriana. Pero kung hindi naman maselang yung ilong mo, okay na to, si Reina na Parfum. And isave mo na lang si Oriana sa mga special na occasions. Sweet, marshmallowy, may pagka parang powdery din ng konti. Maganda siyang pang blind buy na pang regalo, high school pataas. And actually, hindi siya nakakatakot na ipaligo kasi hindi siya yung overly sweet, marshmallowy kind of perfume. Ang hirap, di ba, pagka nakaasa ka sa liwanag lang ng bintana kasi liliwanag, didilim, pero I find it natural and yung pagiging hindi niya perfect nung setup ko, nung ilaw ko today, gusto ko siya. So, gusto ko yung parang rawness nitong venue ko. I don't know, mag-comment nga kayo below. Gusto nyo ba to? Or mas gusto nyo yung nasa studio ko kasi kitang-kita nyo lahat, pati yung pores ko and all. So, next, itong Bulgari na Coral. So, eto siya, yung orange. At one point, I thought, lapit ko nga, baka hindi nyo nakita. At one point, I thought, discontinued na to. Kasi parang ang hirap niyang hanapin. And then, nung ginamit ko to, ang bango nito, guys. I-check niyo yung review nito. Ang ganda ng reviews nito. May pagka-old school yung amoy niya. Para siyang fresh na floral. Hindi siya matured, hindi rin siya pang batang pambata. Any age could wear this. So, wag lang siguro yung mga below teens. Pero teens, pataas. Kahit lola, tita, mommies, college, high school could wear this. And ayun nga, chinek ko siya sa store, hindi siya discontinued. Sobrang bestseller kasi si Crystalline tsaka si Amethyst. Parang lahat yata ng nag-o-office gumagamit ng Amethyst. Si Crystalline kasi parang sobrang almost mahina pa kay Amethyst yun eh. Hindi mo siya masyadong amoy na amoy if you just want to smell clean. Eto, para siyang ganun pa rin, malinis, fresh, pero may pagka-floral ng konti. Pero hindi siya overly floral. Very feminine siya. And maganda din siyang i-blind
buy. Amoy ako ng amoy. Kasi ang bango niya, guys. Maganda siyang i-blind buy. Lalo ngayon, magbe-bear season. Kung naghahanap kayong pangregalo. And lalo na yung mga nakadiscover nito before, wala na silang mahanap nito dati. Available na siya ulit sa store. At least sa Rustans tumingin ako, available siya doon. So, anong next? Marami tayong bottle na nagamit nung September. Narciso Rodriguez na Musk Noir for her. Ang dumi ng bottle ko, guys. Ayan siya. Ang gagamitin ko dapat yung Musk Noir na Rose. I don't know why. Nakita ko kasi siya. Magkatabi sila. And sabi ko, bakit hindi ko ito masyadong nilalabas? Marami naman akong gusto sa Narciso Rodriguez. Yung mga bagong lumabas, mababango din naman. Na-test ko sila. Hindi ko na lang binili because parang ang skin scent na, parang ganun. Ganun naman talaga yung line ni Narciso Rodriguez. Pero happy na ako dito sa mga meron ako for now. And this is very cozy, skin-like. Parang yakap ng mom. Ganun siya. And hindi ko siya masyadong naririnig na nahahype or nare-review. Marami kasing mas may gusto nung Musk Noir na Rose. Yung variant na yon na komplementan ako ng husband ko. I guess marami talagang may gusto nun. Pero eto, kung gusto mo lang ng toned down, slightly sweet, pero hindi siya yung sugary, floral sweet, musky sweet, sabihin na natin. Very calming, very relaxing na pabango, hindi siya masakit sa ilong, maganda siya. Maganda rin siyang i-blind buy, guys. Very safe na perfume, kalma lang. Sobrang nakaka-relax siya, guys. Inaamoy ko yung bottle ko, nakaka-relax siya. So imagine, itong bear season, marami ng mga events. Maganda siyang gamitin, itong Musk Noir. Kung gusto mo yung kalma lang yung naaamoy mo sa sarili mo. So, itong next, at last, nabili ko na din siya kasi hindi ako sure sa kanya. Nakailang test ako sa store and una kong binili si Buadaman kasi ito dapat yung una kong bibilihin pero nung tinitest ko to, meron akong parang lemon na naaamoy sa kanya na hindi ko masyadong gusto. And this is the Van Cleef & Arpels Orchidee. I hope na-pronounce ko ng maayos. Vanille. Amoy cocoa. Meron siyang mandarin. Binabasa ko yung notes, guys. May bitter almond, may vanilla, may tonka bean. Yung combination ng vanilla and tonka bean, ang yummy niya, guys. And yung mandarin pala yung naamoy ko na parang citrus. Pero kasi nung nasa store ako, para siyang lemon. Pero ang sarap ipaligo nito, guys, kasi hindi siya super lakas. Kung you want something cozy, vanilla, pero quiet vanilla, hindi siya yung loud na vanilla. Even compared to tong Victoria's Secret na vanilla lace, mas parang, ang layo kasi, mas parang quieter and sabihin na nating elegant siya. May pagka-powdery din siya. I-try nyo, guys. Ang hirap i-describe. Ang ganda niya. Para siyang vanilla ice cream. Hindi ko alam kung gagawan ko pa to ng review or kung nasulatan ko na nakapag-notes na ako ng review nito. Pero if you want to smell like parang vanilla ice cream, pero hindi nakakaumay. Sobra. Parang skin scent lang siya almost. Maraming nagre-reklamo na mabilis siyang mawala. Pero sa akin, sa skin ko, na-spray ko siya sa damit ko din. Okay naman siya. Hindi siya super, super loud na perfume. And yung susunod na perfume, hindi rin siya super, super loud. Ang ingay ng mga boxes, guys. Yung iba kasi mga perfumes ko wala ng box. Yung iba meron pa. So, speaking of quiet lang, ganon. Etong next, ano ba pinagsasasabi ko? Parang nawawala yung yung professionalism ko dito sa setup ko. Professionalism. So, etong next is itong Shalimar na Soufflé de Lumière. Hindi ko sure kung mahahanap ko pa to. Soufflé de Lumière. This smells like Coca-Cola. Alam niyo yung amoy ng Coke, parang fizzy, sparkly. Meron siyang konting citrus yata. Ayan o, parang ang naaamoy ko yung fizziness ng Coke habang inaamoy ko yung bottle ko. Ang bango niya, hindi siya matured. Baka sabihin niyo, Shalimar, ang mature ng amoy niya. Pero etong Soufflé de Lumière, ang youthful nito, pero quiet siya, guys. Hindi siya yung sobrang nagpo-project. If you just want to smell like Coca-Cola talaga, na vanilla, na ang cozy. Ang liit lang ng bottle ko, hindi ko alam kung naglabas to ng 100 ml. 50 ml lang kasi yung meron ako. Yung dry down niya, parang ang comforting na ang yummy vanilla, pero at the same time, yung parang citrus na notes niya, kung if I could remember properly, yun yung nagpaganda nung blend niya na para hindi siya maging masyadong matured. So speaking of matured, hindi ko to ginamit pero i-share ko lang sa inyo. Eto talaga matured. So I thought hindi siya matured. Binuksan ko siya, katatanggal ko lang ng plastic. I bought it a long time ago. Naka-stock lang siya. And sabi ko, since Eau de Cologne naman siya na variant ng Shalimar, baka hindi siya ganun ka-strong. Eto siya, guys. Discontinued na to. It smelled mature to me. Para siyang nalilinya sa mga Chanel No. 5, mga ganong klase ng perfume. Powdery siya. Actually, I'm looking at the notes now. Yan. So, meron
meron siyang leather, meron siyang incense, and of course the vanilla kasi known naman si Shalimar sa vanilla. Pero kasi ang dami niyang notes. Actually may civet pa siya. So, ganun ka old school to. And ulitin ko, discontinued na siya. Wala na kayong mabibiling ganito. Kung ilalabas man siya ulit, baka wala na yung civet. Kasi I think naban na yung ingredients na yon, yung note na yon. Synthetic na yata yung ginagamit nilang parang amoy civet na note. Kasi bawal galing siya sa galing siya sa animal May cedar din siya. So, in-spray ko siya, inamoy ko siya. Sabi ko, it's too matured. Parang amoy lola. Pero yun yung same experience ko when I first smelled the Chanel No. 5 Eau de Parfum. Nung sabi na natin nasa 20s ako, sabi ko, it's too matured for me. And ang mali ko, pinamigay ko yung bottle ko. Kung hindi ko pinamigay yon, meron akong Chanel No. 5 na formulated pa nung nasa 20s ako. Yun yung mali ko. Sana itinabi ko na siya kasi ngayong 40s na ako, kaya ko na siyang gamitin. So, tip lang yun guys I'm sharing with you my mistake kasi very elegant yung amoy ni Chanel No. 5. Hindi nga lang siya tama or hindi lang siya right at that time sa age ko. May mga ibang variant naman yung Chanel No. 5. Kung nanonood kayo na nasa 20s kayo and gusto ninyong magkaroon ng classy na perfume, may mga ibang variant yung Chanel No. 5. So, may Eau Premier, may Low, may Eau de Toilette. Pwede nyo i-try yon kung hindi nyo pa kaya yung Eau de Parfum or yung Parfum na version. So, going back dito sa Eau de Cologne ni Shalimar. So, I sprayed it on my skin kasi inisip ko, ibebenta ko din. Pumasok talaga sa isip ko, sayang to. It should go to someone who would appreciate this perfume. Inispray ko siya sa skin ko, pinaamoy ko sa husband ko. Nagustuhan siya ng husband ko. Sabi ng husband ko, parang ito lang daw, sabi niya, yung naamoy niya, na pinaamoy ko sa kanya, na perfume, na smells classy, ang elegant, high society. Yun yung sabi niya. And I guess it's because back in the day, ganito talaga yung mga pabango nung mga sinaunang tao. Sabihin na natin, sinaunang tao. Yung mga, syempre, lola, tita na natin sila ngayon. Pero nung mga kabataan nila, it's a smell or it's a scent of wealth, high society class. So, itatabi ko na siya. Kasi kung kaya ko namang gamitin si Chanel No. 5, pinipili ko lang talaga yung suot ko and yung event and yung venue. Kaya ko rin gawin dito. Kasi medyo parang magkalinya sila. I'm sharing this lang guys. Kasi minsan, may mga perfumes kayo na hindi nyo gusto, pero ang bango pala sa inyo. Ito yata, so far, sa naaalala ko, yung sobrang ang high ng rating or pagkaka-describe ng husband ko sa perfume na pinaamoy ko sa kanya. Para sabihin niya na it smells class, high society. Yun lang. So, may 4 pa akong bottles na isi-share sa inyo. So, dito muna tayo sa bagong labas na Diptyque Fleur de Peau Eau de Toilette. Eto siya guys. Akala ko hindi ko siya kailangan kasi sobrang love ko yung Eau de Parfum. Iba rin yung bango niya. Kung tatanungin ninyo ako kung magkaamoy ba sila ni Low Papier, hindi. Amoy parang parang paper si Low Papier. Pero etong Fleur de Peau na Eau de Toilette, smells like skin. Andun pa rin yung pagka Fleur de Peau niya. Yung parang kung ano yung meron kay Eau de Parfum. Pero medyo mas naging floral ba to if I could remember correctly. Gumawa ako ng notes nito. Gagawa ko ng separate review comparing this one and yung Eau de Parfum. Kung meron na kayo ng Eau de Parfum, amoyin ninyo to guys. I think mas magagamit nyo to. Mas madali siyang gamitin. Sometimes kasi si Eau de Parfum, it could be too woody and it could be too dry. Pero skin scent yung dating niya, pero it's just too dry. Ito hindi. And medyo mas kalmado siya. Yun lang, hindi siya masyadong magpo-project. Kasi parang nga lang siyang baby skin-like scent. Pero maganda siya guys. Ang ganda niya. Maganda siyang pang-office, pang-school, sa mga teachers, sa mga mom, kung ayaw ninyo ng pabango na masakit sa ilong. Etong next is from Mixology na Pheromone No. 7. Dalawang klase yata yung No. 7 nila. Etong blend na to, this is the one with Fleur Narcotic, Molecule No. 2, and Another 13. Hindi ko magamit si Another 13 alone, kaya wala akong full bottle nun. Amoy suman siya sa akin. Fleur Narcotic, I like it, pero meron na kasi akong Valaya. Hindi sila parehas na parehas, pero kasi nasa parang same vein yung amoy nila. So, hindi na ako bumili ng narcotic. Pero, kung makakabili ako ng bottle, gusto ko siya. Kasi gusto ko rin naman si Valaya. Pero etong Pheromone No. 7, to me, para siyang, sabihin na nating, wala siyang Valaya, no? Pero, because sikat na sikat si Valaya. Para siyang Valaya, sabihin na natin, or Fleur Narcotic, kasi yun yung meron sa kanya, na nalagyan ng 7-Up or Sprite.
Mas parang fresher, lighter, pero at the same time, parang airier. Mas madali siyang gamitin dito sa weather natin sa Philippines kasi Fleur Narcotic sometimes could be too parang punchy yung pagka-floral niya. Pero eto, maganda siya kahit mainit na weather, kahit mag-commute kayo, kahit nasa jeep kayo, kahit ipanglakad ninyo, kahit ipang gym ninyo, hindi siya ganong kasakit sa ilong, pero at the same time, malakas pa rin siya. So kung gusto ninyo si Fleur Narcotic, kung gusto ninyo si Valaya, and namamahalan kayo, lalo na si Fleur Narcotic, mahirap siyang hanapin dito sa Pilipinas. I don't think may nagbibenta dito nun or store nun. Wala. Valaya meron na. May Parfums de Marly stores na tayo. Meron sa Glorieta, meron sa Greenbelt. I don't know kung may ibang branches pa sila. Pero dahil ang mahal ng mga perfumes na yon, kung gusto niyo ng pang everyday lang, ganun yung amoy, pero mas lighter, pero still strong, mas fresher, mas parang fun, hindi ganun ka-serious. Try this. Nasa Shopee to, ilalagay ko yung link kasi meron silang isa pa yatang klase ng mixture number 7. Ibang scent yon. Eto, tandaan nyo, meron siyang Fleur Narcotic, molecule number 2, and another 13. Basahin nyo na lang yung notes. Pero ulitin ko, ilalagay ko yung link para hindi na kayo magkamali. I love this one. Bumili na ako ng backup bottle nito kasi sobrang ang sarap niyang ipaligo, guys. Parang ang bright niya na version ng Fleur Narcotic and Valaya. Pag meron kayo ng bottles na yon, sabihin nyo, bright na yun ah. Mas parang ano siya eh, mas brighter and lighter. And naglalast din siya sa skin, guys ah. Parang nagamit ko to, naglast siya ng 12 hours. Sa akin ah, skin and damit. Pero kasi umuwi na ako, naligo na ako. Pero nung lalaban ko na yung damit, kung saan ko to ini-spray, nakakapit pa rin siya. Ang kapit niya, guys, for something na hindi heavy na perfume. So, etong dalawang last na perfumes, this is from Marks and Spencer. Niregaluhan ako ng friend ko. So, viewer friend ko siya. Marami na sa inyong ganon. Viewer, nagiging friend ko. And pinadalhan niya ako ng discovery set nitong Marks and Spencer. Parang last year pa yata to. Ngayon ko lang siya nagamit. And isa doon is si Warm Neroli. Oo, nagustuhan ko siya. Ang bango niya, guys. Para siyang floral na may pagka parang citrusy na perfume. Parang another orangey, citrusy, fresh perfume. Pero eto, alam niyo yung amoy ng bagong plancha na uniform? Ganun siya ka clean lang and quiet. Hindi siya super loud. Kaya easy reach siya, as in parang pang everyday lang, pang bahay, sabihin na natin. Meron din siyang bergamot. This is Eau de Toilette only. Para siyang toned down. Hindi nga lang sobrang malakas or tumatagal itong mga perfumes ni Marks and Spencer. Parang 2 hours, mag-respray ka na kung gusto mo yung amoy na amoy ka. So, mauubos mo talaga tong bottle mo agad. Pero kasi lumabas ako, nag-grocery lang ako. Okay na siyang parang lalabas lang, magsusundo ng bata, mag-grocery, yung mga ganong klase ng perfume. Pero hindi kayo yung talagang mangangamoy. You just smell nice lang. And then, so, binili ko yung full bottle niyan because nagustuhan ko. Pagpunta ko sa store, marami akong nagustuhan na bottles. Last time na bumili ako sa kanila, tanda ko talaga eh, parang nasa 1,000 plus yata yung bottle. Correct nyo nga ako, guys. Pero ngayon, parang di ko alam kung naka-promo nung bumili ako. Pero kasi parang ngayon, 100 ml is nasa 900. Mas mahal dati, parang 1,200, 1,300. Kung tama ba yung naaalala ko. Correct nyo nga ako, guys. Pero binili ko rin tong Velvet Amber. This is Amber, Neroli again, and Jasmine, and another Eau de Toilette. Wala naman yatang Eau de Parfum nito. Medyo mas malakas to ng konti kay Warm Neroli. Sobrang parang muted kasi si Warm Neroli. Very safe. Ito medyo mas amoy ka ng konti. Kino-compare siya kay Mugler yata na Alien. And yes, amoy naman siya. Amoy Mugler na Alien. But of course, may something parang missing na konti kung maselan yung ilong mo. Kung hindi naman maselan yung ilong mo, pwede na. Okay na siya, guys. And ayun nga, hindi rin siya ganun kalakas. 2 hours kung gusto mong mag-respray. Pero nung ginamit ko to, okay na naman tayo. Ginamit ko siya, hindi na ako nag-respray, hindi ko na dinala yung bottle. Okay na ako. Nasa labas yata ako ng mga 6 hours. Okay na ako. Pag gumagalaw ako, may whiffs pa rin. Pero hindi siya yung talagang amoy na amoy ka. Ako na amoy ko yung sarili ko. So kung ganun kayong klase na perfume user, yung hindi naman ninyo yung amoy na amoy kayo ng tao. Basta naamoy niyo yung sarili niyo. Pag gumagalaw kayo, may whiffs pa rin. Okay na to. Okay na tong brand na to. Lalo tong Velvet Amber. Ang mahal ng Mugler Alien na. Floral na hindi ganun ka-loud. Pagpasensyahan nyo na. So, ayan na ang araw. Paggabi na kasi, hapon na. Anong oras na tong ginawa ko tong video ko. So, ayan na yung mga perfumes na nagamit ko nitong September. And dahil umabot kayo sa dulo nitong video,
ang wala akong katapusan na pagdi-declutter. Ang tagal ko nang nagdi-declutter. Na-declutter ko na yung mga closets ko and syempre parang last year yata ako nag-start and may mga areas pa rin ng bahay na hindi ko pa talaga nasisimulang i-declutter. So wala yatang katapusan yung pagdi-declutter ko guys. Pero kasama sa pagdi-declutter ko is nakakahanap ako ng mga things to share with you. Like I have multiple kung ano-anong makeup. I just hope yung mga lipstick hindi pa dry, sealed pa sila. So nakapagtabi ako ng 3 bags na ganito na may perfumes, may lipstick, may kung ano-ano. And isi-share ko sila sa inyo. Nakaseal pa lahat yan. Pagpasensyahan nyo na. Kung baka medyo dusty sila, pinunasan ko naman. And ipamimigay ko yan sa inyo. Ganun naman tayo. Pag may sobra tayo, ipamimigay ko sa inyong mga viewers ko. So alam na ninyo yung gagawin ninyo. Mag-comment kayo below. Bukod pa dun sa mga una kong tinanong kanina, nasabi ko mag-comment kayo, ihiwa-hiwalay nyo na lang. So alin dito, yung mga perfumes na nilabas ko last September, yung gustong-gusto ninyo, sa dulo ng comment ninyo, ilagay nyo yung Instagram account nyo. Kasi sa Instagram ko, i-announce yung 3 mananalo and itatag ko kayo. So make sure na natatag yung name ninyo or yung account ninyo sa Instagram. And this is for Philippine address. Only yung mga nanonood sa akin na nasa ibang bansa, pwede naman kayong sumali. Maganda tong pangregalo dun sa mga loved ones ninyo dito sa Philippines. Just make sure lang na pag nanalo kayo, meron kayong mapoprovide na Philippine address. Okay? Ilalagay ko sa description box below nitong video na to kung kailan ko i-announce sa Instagram yung 3 mananalo. Guys, may TikTok account na ako. Follow nyo naman ako. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ako masyadong nagpo-post doon. Good luck dun sa 3 mananalo. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!